Kahapon po, bandang alas 10 na umaga, niyanig ng magnitude 5.3 earthquake ang probinsya ng Surigao del Norte ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang epicenter ng lindol ay nasa 92 kilometers north ng bayan ng General Luna. Ayon po sa PHIVOLCS, wala talagang nakaalam kung kailan nga matatama ang malakas na lindol. Kaya naman, mahalagang maging handa tayo. Kailangan ding paigtingin ang earthquake monitoring systems at hazard mapping ng bansa para mabawasan ang posibleng impact ng sinasabing malalaking lindol na ito o yung in-anticipate daw ng iba na the big one. Wag naman po sana. Kaugnay diyan ay makakasama natin ang ating director mula sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Director Teresito Toto Bacolcol. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Alam mo, si Ginoong Toto, siya talagang isa sa mga leading experts pagdating dito sa pag-uusapan natin. As a matter of fact, siya ang laging resource speaker at ang ekspertong kasama ng ating mga giorno kapag mayroon talagang pangyayari. Ano po? At isa sa naapektuhan nga ay ang Mindanao. Ito pong nagdaang mga oras na ito. Kasi parang sunod-sunod po ang mga pangyayari, no? Yung mga lindol po, ano po? Ano po bang origin ng naging pagyanig sa Mindanao nitong nagdaang araw? Okay, meron tayong mga maraming sources ng lindol sa Mindanao. For example, if you recall, meron tayong malaking lindol noong November 17, 2023. Yes. That was magnitude 6.7 and ang source po niyan would be the Cotabato Trench. Yung Cotabato Trench, siya yung source nung August 17, 1976 earthquake na nagkaroon ng tsunami and 8,000 people died. And then noong December 2 and December 4, mayroon tayong again malalaking lindol, 7.4 noong December 2 and 6.8 naman noong December 4. And ang source noon would be the Philippine Trench. And last Saturday, meron tayong 5.8 and 5.2. Ang source naman noon would be the Philippine Fault. So again, marami tayong sources, earthquake sources sa Mindanao. And from time to time, gumagalaw to, minsan nagkakasabay. Hindi naman sasabay, magkasunod-sunod rather. And kaya yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga lindol. Opo. Sir Toto, hindi natin na-predict talaga. Wala talaga tayong metric para po ma-predict ang lindol. Pero ito po ba, sinasabi nila may mga haka-haka, ito po ba may kinalaman sa lagay ng panahon, sa init, o sa yung geographical na configuration ng ating bansa? Kasi ang Mindanao, prone yan. Ngunit, Luzon, Visayas, marami tayong mga karanasan ng lindol. Ano po kayo masasabi niyo po rito, sir? Well, expected yan kasi we're part of the Pacific Ring of Fire. Okay. And from time to time, we will be jolted by earthquakes. And of course, nagkakaroon din tayo paminsan-minsan ng, well, hindi paminsan, but malimit of volcanic eruptions and paminsan-minsan tsunamis, which what happened in December 4. Nagkaroon tayo ng tsunami. So again, wala pong kinalaman yung panahon natin. Regardless kung maulan or tag-init, pwede pong magkaroon ng lindol. Opo. And wala rin tayong technology that can predict when an earthquake will happen. Opo. Yun nga po, ano po. At sa mga ganitong mga pagkakataon, ang inaasahan na lang po ng mga kababayan natin ay signs. Alam niyo naman po mga kababayan natin, naghihintay ng mga senyales, ng signs. Ano po. At syempre, kalakip at kaagapay kayo, katuwang po ang ating mga kawani mula po sa ating departamento, doon sa mga public warnings na ibinibigay natin. Ano po ba ang mga maaari nilang safely, masasabi nilang, pwede nilang abangan o safe na signs, safely na masasabi nila, kung hindi naman talaga natin ito ma-predict? Wala talaga tayong signs for an impending earthquake. Ayun, for volcanic eruption, meron. Opo. Kasi for example, sa volcanic eruption, tumataas yung sulfur dioxide emission or namamaga yung dalisdis ng vulkan. But for earthquakes, it comes like a thief in the night. Wala talagang palatandaan yan. Kaya ang maaari natin gawin, the best course of action is always preparedness. Ayan, pag-uusapan natin yung kung paano ba tayo laging handa. Ano po. Ang Mindanao po, bukod po sa ilang areas po, mga kababayan, na landlocked, ito po ay napaliligiran din ng katubigan. Meron din mga sinasabing threat ng tsunami kapag meron po tayong earthquake warning or earthquake na experience. Automatic daw po meron ng mga tsunami warning kapag po kayo napaliligiran ng tubig. Kung tatama po ang isa pang lindol, ano po ba ang posible ring mangyari
100% po ba? Foolproof po ba? Meron pong tsunami automatically? Well, not necessarily magkakaroon ng tsunami. Yan. Depende yan sa magnitude ng lindol at kung mababaw ba ito o hindi. Opo. So kapag malalim, kahit nasa dagat yung source natin, hindi yan makaka-generate ng tsunami. But yung earthquake nung December 4, nagkaroon po tayo ng tsunami kasi medyo mababaw po yung source ng lindol. Opo. So sa Surigao, nagkaroon ng tsunami noong December 4. Buti na lang, hindi na siya masyadong mataas. Nasa 0.5 meters lamang yung tsunami waves at wala pong napinsala, wala pong casualty. Opo. Humigit ko muna ng 80% or 66 out of 82 provinces sa bansa ay exposed po sa ganitong mga occurrences. Opo. At sa lindol, syempre. At ang hinahanap natin, kahit naman po sa bagay ng mundo, yung gadget or yung technology sa pag-anticipate, pag-detect ng mga lindol na ito, although nga sinasabi natin, hindi natin mape-predict po. Ano po, how advanced are we pagdating po sa mga sa technology at sa gadget po? Well, currently we have 123 seismic stations spread all over the country. Kulang pa po to. We need at least for the size of our country, we need around 300 seismic stations. That's why we're pushing for FAVOX modernization. Sana if this bill will be passed into law, magkakaroon kami ng dagdag ng mga instrumento para ma-cover natin yung buong. Although covered naman ng buong Pilipinas, ma-densify yung seismic network natin. Opo. At ito pong mga kababayan natin sa Surigao, how are they coping po sa ganitong pangyayari? I remember sa Bohol, nakwento nga natin po, naroon po kayo, iba rin po ang naging epekto, ang lalaki nung naging epekto ng lindol na yun sa Bohol noon. A few years ago, kung matatandaan nyo, ito naman po sa Surigao, syempre, ang lagi pong tinatamaan ay hindi lamang pong pangkabuhayan, ang tao, ang mga mamamayan. Kamusta po sila? Well, yung mga nakakausap ko, nagkakaroon na silang phobia from time to time kasi nagkakaroon tayo ng mga aftershocks. Hanggang ngayon, aftershocks pa rin yung may mga aftershocks pa rin tayo nararamdaman. After the 7.4 December 2 earthquake, halos mga 8,000 aftershocks na. So, nagkakaroon na sila ng phobia. But again, ang advice namin sa kanila, stay calm. If there is a strong aftershock, they do the dock over and hold. And kapag may napansin silang visible damages doon sa bahay nila, huwag muna silang pumasok, they have to consult their local city or municipal engineers. Ayan, dock, cover, and hold. Yan ang lagi natin sinasabi. At ito pong ating mga kababayan po, ayan, pag-uusapan na po natin yung mga steps na maaari nilang obserbahan at gawin po. Ano po ba ang iba pa natin pwedeng i-share sa kanila? Kung sakali po, halimbawa po, na-experience na po natin yan, ano po ang susunod, ano po dapat nilang isaalang-alang o isaisip in anticipation po sa mga ganitong pangyayari? Again, kapag may malakas na lindol, they do the dock, cover, and hold. Yes. And then, after the shaking stops, then they have to evacuate. And again, isa sa mga paraan is, again, to participate in earthquake drills. This March 21, meron naman tayong National Simultaneous Earthquake Drill. And sana mag-participate sila kasi it builds muscle memory. So alam nilang gagawin nila when it comes to real events. And in fact, noong November 27, 2023, natuwa tayo kasi may nakikita tayong videos na yung mga tao talaga nagda-duck over and hold. And ibig sabihin, yung mga ginagawa nating pagsasanay, it works. Medyo nalulungkot lang din po kami kasi, again, on the same event, November 27, 2023, yung mga tao na nasa dalampasigan, instead of tumakbo to a higher ground, nagvi-video pa, kumuha pa ng video, yung habang bumababa yung dagat, kumuha pa ng video, paano kung may tsunami? So, nagiging casualty pa sila. So, kapag nasa dagat po tayo, kapag may lindol na malakas, ang tatandaan natin would be drop, the shake, drop, and roar. So, if there's a strong shaking na halos hindi ka na makatayo, and you would notice na yung nag-drop yung sea level and there's a roaring sound, then you move to a higher place. Kasi baka magkaroon ng tsunami. Oo, takbo agad, evacuate agad. Yes, that's right. Dali ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Huwag na pong mag-video-video. Ano po? Opo. At ito po ay may tanong po ng ating kababayan mula po sa YouTube, si Ginong Alan Marasigan. May katanungan po, ang big one, yung the big one na sinasabi po nila, lagi natin na tatalakayan kung saan-saan. Ito po ba ay sinasabing para lamang po ba sa Metro Manila?
Okay, so the term Big One was originally coined for the 7.2 magnitude earthquake that may hit Metro Manila because of the West Valley Fault. Kasi sir, medyo po alarmist eh. That's sinasabing right. the Big One, ano po? Medyo alarmist in the sense na kasi yung economic activity ng nandito sa Metro Manila. Opo. But ang nakakalimutan natin, there are bigger ones out there. Yeah. For example, yung the Philippine Fault in Gabaldon is capable of generating magnitude 7.9, which is much bigger than the magnitude 7.2. The Manila Trench is also capable of generating magnitude 8.3 na pwede rin mag-generate yan ng tsunami. And yung Philippine Trench natin sa Samar area is also capable of generating magnitude 8.1 na pwede rin mag-generate ng as much as 10 meters tsunami wave. So hindi necessarily sa Metro Manila po ito, ano po, maaari po? That's right. Nagiging na-associate lang yung big one sa Metro Manila, but again, we have bigger ones in other parts of the country. Opo. At ito po, officially, hindi po nanggaling sa kanilang pamunuan or sa kanilang departamento or sa DOST or sa FIVOLCS ang phrase na the big one. Ito po pero po wala po talaga, hindi po sila sa kanila nanggaling ito. At tama pong sinasabi niyo po, marami pang anywhere in the world. Ano po, meron po mas malalaking mga pangyayaring maaaring ma-experience ang ating mga mamamayan. May paraan po ba para matulungan tayo sa ganitong sitwasyon? Una, to debunk. I-debunk natin po itong kanilang itong alarmist na phrase na ito po, ano po? At saka po future steps. Again, may mga apps tayo sa FIVOLCS na pwede nating magamit. Para malaman natin kung ang bahay ba natin would be, ano yung mga hazards. So meron tayong Hazard Hunter PH, meron tayong Fault Finder, and meron din tayong How Safe is My House. Yung How Safe is My House, may 12 questions yan. They just have to answer the questions, and then based on their answers, they would know if their house is earthquake resilient. Now, again, for the big one, again, the term was originally coined to refer to the magnitude 7.2 earthquake that might be generated by the West Valley Fault. So, siguro na-associate yung big one, again, as I've mentioned, na-associate big one sa Metro Manila because the major economic activity is andito and nasa Metro Manila. And if this will happen, around 48,000 people will die. Opo. At ito pong sinasabi, yung Fault Finder, alam ko po ito eh. Ito yung site na pinupuntahan natin po. Ano po ba yung mga sites na pwede natin puntahan? Siyempre, doon po tayo sa mga mapagkakatiwalaan. Ano po? Again, Fault Finder, Hazard Hunter PH, Google nyo lang yan. Malalaman nyo kung ano yung mga hazards na pwedeng mangyari doon sa bayan ninyo or kahit sa bahay. Meron tayong hydromet hazards, dyan na rin sa Hazard Hunter. Malalaman din natin through Hazard Hunter if our area is flood prone or landslide prone or kung anong volcanic or earthquake hazards na pwedeng ma-experience. Opo, hindi lang po para tungkol sa lindol. Hindi lang tungkol sa lindol. Ibang hazards din like storm surge, again, rain-induced landslides, and floods. Opo. Kaya importante talagang laging handa ang ating mga kababayan. At ang magandang balita ay mayroon po mga katulad po ng FIVOLCS, yung mga pinagkakatiwalaan, mga reputable na mga ahensya na maaaring yung pagkunan ng impormasyon. Hindi yung kung saan-saan po mga haka-haka po. Ano po? Kaya also, relax. Huwag magpanik. Hindi po ba, sir? Yes, tama. Again, presence of mind palagi kapag may disaster. Salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Teresito Bacolpocol, ang ating director po mula po sa FIVOLCS. Maraming salamat po, Sir Toto, sa pagbabahagi niyo po ng mahalagang impormasyon na kailangan po natin. Lagi maging handa. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!